Hey, what's up? Ako si Matthew at sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang mga extension sa Google Chrome na pwede mong i-install for free sa Chrome browser mo na makakatulong kapag ka ikaw ay nag-aaral o gumagawa ng research online. So para ma-install mo itong mga extension na ito, kailangan mo lang pumunta sa Chrome Web Store. I-google mo lang ang Chrome Web Store habang ikaw ay nasa laptop mo at buksan mo ito, and you may search for the extensions that I will be showing you today. Ang unang-unang extension na gusto kong ipakita sa inyo ay yung tinatawag na Finitimus. Ang Finitimus ay isang extension na very useful sa productivity dahil nagbibigay ito ng publishing date kung kailan pinalabas or na-upload or pinublish yung article na binabasa mo sa internet. Very useful ito kapag ka ikaw ay gumagawa ng research na kailangan mong maglagay ng references at sisiguraduhin mo na accurate yung pagkaka-date mo doon sa research na yon. Useful din ito para malaman mo kung yung binabasa mong article ay relevant ba hanggang sa ngayon. Kung masyado nang matagal yung date, mamaya 10-15 years ago na pala yan, then maybe it's not a good source to cite sa yung mga paper or mga presentation. So, Finitimus will appear on your screen sa upper right, doon sa mga extension. And if you click on it when you are reading an article, it will give you a date and an accuracy of the dating. So, for example, we're reading this article which says, "How do we have a personal relationship with God?" We simply click on Finitimus here sa upper right at magpapakita siya ng accuracy kung kailan pinublish yung binabasa nating page or article online. In this case, nakikita natin na it's 100% accurate, no? According to the thermometer, okay? And it was published on April 22, 2010. Yung pangalawa na extension na gusto kong ipakita sa inyo ay yung extension na tinatawag na Viva, okay? Viva Highlighter, alright? Ang Viva Highlighter ay isang Chrome extension na mag-enable sa'yo na mag-highlight ng mga binabasa mo while you are doing research. So, mag-a-appear yan dito sa upper right ng screen mo, okay? And itong Viva ay pwede mong gamitin when you are reading an article or a website online. Balik tayo dun sa example natin, ano? When we wanna use Viva, we simply highlight anywhere a text on the screen and automatically may lalabas ng mga choice of colors na pwede nating gamitin kapag ka mag-highlight tayo. Let's say, for example, in this case, we want to use the color green. Okay? If we select the color green, Viva will take note of that, and we can open yung Viva sidebar by clicking on the Viva icon dito sa ating Chrome browser. Pag click natin yung Viva icon, bubukas yung sidebar, and kung makikita ninyo dito sa kanan, tinake note na ni Viva kung ano yung hinighlight ko at saka kung saang website ko din siya hinighlight. If, for example, there are other information that I want to take note of in this article, I can simply highlight something again and then choose a different color, okay? And then maybe highlight something again and then choose another color. And if I want to keep track of my progress in relation to this website or this session in my Google Chrome, i-click ko lang yung Viva highlighter icon sa taas at ipapakita niya sa akin yung mga bagay na hinighlight ko. Kung nakikita nyo, may lumalabas na mga option dito sa kanan kapag ka I am hovering my mouse over them. So, ang pwede natin gawin is to add note. For example, pwede ako mag-add ng note kung bakit ko ito hinighlight at anong relevance nito sa inaaral ko. Pwede ko ring kopyahin yung bagay na aking hinighlight or pwede ko naman itong i-delete. Okay? If we open more options, makikita natin na mayroon akong folder function dito. And pwede akong gumawa ng folder para i-compile yung mga na-research ko in this session. So, napaka-useful ng Viva Highlighter extension kapag ka ikaw ay nagre-research. Yung pangatlo na gusto kong ipakita na extension ay yung extension na tinatawag na Read Aloud. Okay? Ang Read Aloud ay isang extension na mag-a-allow sa'yo na marinig kung ano yung binabasa mo.
para sa mga auditory learners dyan at yung mga tao na sanay na may naririnig silang boses kapag nag-aaral sila dahil nakakatulong yun sa memorization mo o kaya naman mas matindi yung impact nun sa learning mo, you can use this extension to help you while you are studying para hindi ka rin antukin. So, the extension icon will appear on top of your screen sa bandang kanan ulit, and when you click on it, automatically siyang magbabasa nung page na naka-open sa'yo. May mag-open din na window na ganito ang itsura, and yung naka-highlight na text ay yung text na binabasa niya presently. If you wanted to read a different portion, just simply click on a different portion of text dito sa pop-up window na lumabas sa screen mo. Dito sa baba, pwede mong liitan yung text, pwede mo ring palakihan, at pwede mo ring lakihan or liitan yung pop-up window ng read aloud. Okay? Meron itong mga setting na mag-aalaw sa'yo na baguhin kung anong voice ang ginagamit, gaano kabilis ito nagbabasa, ano yung taas o baba ng boses, at yung volume ng boses na magbabasa. Kung gusto mo namang i-reset yung settings mo, just simply click reset and it will give you the default settings for the extension. Very useful itong extension na ito, lalong-lalo na kung kailangan mo talagang marinig at maybe mas matandaan yung mga bagay na inaaral mo. Yung pang-apat na gusto kong ipakitang extension ay yung tinatawag na cluster. Cluster is a window tab manager na makakatulong sa atin kapag ang dami-dami ng mga windows na bukas dito sa ating Chrome browser. Hindi ba minsan kapag nagre-research ka, sobrang dami mo nang nakitang references na relevant sa pinag-aaralan mo and hindi mo namamalayan na ang dami-dami na palang mga nakabukas. Well, cluster can help you with that problem. If for example, in our session, ang dami-dami ng mga windows na nakabukas and we can't seem to find it dahil lumiliit yung tabs eventually, So para magamit mo itong cluster extension na to, when you have many windows open, it will allow you to save yung lahat ng windows na naka-open sa isang session ng Google browser mo. So imaginein mo, napakaraming windows na nakabukas. And gusto nating maalala itong mga window na nakabukas ngayon dahil gusto natin silang balikan later. We will simply click on the cluster icon and we will choose Save Window. And let's say for example, we'll type a window name, Extensions Tutorial. Okay? We'll click on Save. What cluster will do, ayan, sinabi niya okay, is nakasave na itong session na ito. So for example, nagbukas tayo ng new tab and gusto nating bumalik dun sa mga window na nagre-research tayo or inaaral natin tungkol dun sa Chrome extension tutorial. Ang gagawin natin para ma-load ulit yon is to simply click on the cluster tab manager and to click on open window at makikita natin kung ano yung mga window na binuksan na natin. So for example, itong extensions tutorial, if we click on this and click open, it will open another Google Chrome window kung saan lahat ng mga window na nakabukas kanina ay bubuksan din niya dahil sinave natin yon. O, di ba? Ang galing. Okay? Galing, di ba? So this will be very useful for you, lalong-lalo na kung meron kang mga bagay na gustong i-save. Isang session about physics, isang complete session na puro math yung nakabukas na window, isang session na puro anong subject man yung inaaral mo. Kung gusto mong makita yung lahat ng windows na inaaral mo for a related subject, just go on Window Manager and it will open for you yung mga bagay na nakabukas sa'yo at mga window setting na sinave mo. The next extension I want to discuss with you is Google Dictionary. Siyempre, alam naman natin kung anong ginagawa nito, no? Google Dictionary is an extension which gives you the definition of words. So for example, we're reading this article about having a personal relationship with God, and we're reading this portion which says, what did God do for us? Okay? And let's say, for example, that we do not know the definition of the word solution. We simply highlight that text, and kung makikita mo, it's already defining something for us. But if we want to see a complete definition, we simply click on the Google Dictionary icon dito sa taas.
and it will give us a more complete definition of the word that we do not understand. Ang maganda dito sa Google Chrome Dictionary or Google Dictionary, meron din siyang mga synonyms and antonyms na para ka talagang nagbabasa ng dictionary dito lang sa browser mo. So this will help you increase your vocabulary, and it will also help you understand what you are reading more, para hindi ka pa ulit-ulit na nagbabasa ng isang page na hindi mo na iintindihan habang nag-aaral ka. Alright, so yan yung mga extension na nire-recommend ko na pwede mong i-install sa Google Chrome browser mo for free. Just simply follow the steps that we did. Go to the Google Chrome Web Store and search for these extensions. You can install them for free and you can use them right away. Gawin nating excellent yung pag-aaral natin habang tayo ay nasa online learning setting. It would not hurt to have extensions on your Chrome browser, at it will also not hurt to share this video to others na alam mong matutulungan kapag sila rin ay mag-aaral. Maybe they're doing an assignment, a paper, a sermon, or a lesson for students. These extensions will help them. So I hope meron kang nakuha dito sa video na to. See you again sa next episode natin. God bless. Bago ko tapusin tong video, gusto ko lang magbigay ng shoutout kay Gruix TV. Maraming salamat bro sa pag-follow mo dito sa channel. And guys, if you want to check this channel out, just go ahead and search for his channel and give him a subscribe.